Okay? So dito, Roman Catholic teaching of globalization. So sinasabi na mayroon daw walo na principle that summarize the Roman Catholic teaching. So una, commitment to universal human rights. Okay, yan. Kailangan tayo bilang tao, no? So committed tayo sa universal human rights. Yung dapat maging makatao tayo. Parang ganun ang idea. Yan lang naman yan eh. Hindi naman kailangan na masyadong pabain. Okay? By the way, ang Al-Qaeda, sa ngayon sa ating notes, na nakalagay pala, Global Terror Network. Yun ang nakalagay eh. Global Terror Network. Yun na, parang organization siya, no? Global Terror Network. Anyway, balik tayo dito. So, universal human rights. The number two, commitment to the social nature of the human person. Okay, given na yan. Kumbaga, ay related din naman sa number one, parang ganun. Ano? At saka itong number three, commitment to the common good. Okay, in which the virtue that uh, um, inclined one to cooperate with others in order to help make the institution of society better serve the common good. Okay? Para sa kabutihan ng lahat, kailangan mong makipag-cooperate sa iyong society, Okay? Para matulungan mo yung institusyon, yun nga, sa society. So, yun ang binabanggit natin, Commitment to the common good. So, ibig sabihin, kailangan ng may unity about that, Okay? Parang ganun lang naman siya. Now, ano pa ba? So, ayun. Sige, next. Solidarity. The principle of solidarity affirms that membership in the human family means that all bear responsibility for one another. So, ito naman sa family, Solidarity affirms that membership in the human family means that all bear responsibility. So, regardless kung panganay ka, bunso ka, or kung ano man yung birth ordering ninyo, mga magkakapatid, so, ikaw, gagawin mo daw yung responsibility mo. Okay? So, bilang part ng family. So, yun daw yung isa sa masasabi nating principle, that summarized the Roman Catholic teaching. Yan naman ay alam nyo na, Maring nasabi na yan sa inyo, yung mga ganyan. Pero yun, yung word na solidarity, yun yung tandaan ha. Baka lumabas sa exam. So, next. Preferential option of the poor. In the theology of the incarnation, Christ God became poor for us so as to enrich us by His poverty. Kumbaga, nagpakababa, si Jesus Christ, And the poor are susceptible to the effect of environmental irresponsibility because they live in countries where cheap building materials and cheap labor are readily available. They regularly work in farming, fishing, and forestry areas which suffer environmental damage. Okay, ano to? Preferential option of the poor. Preferential option of the poor. Subsidiary. The Catholic Church teaches that decisions should be made at the lowest level in order to achieve the common good. Teaches that decisions should be made at the lowest level in order to achieve the common good. So, kumbaga para sa lahat, nakakabuti sa lahat. Okay, so hindi ko na masyado muna yan na-explain. Justice, integral humanism is concerned with whole person. Pero maaari natin balikan niya kung kayo nalalabuan dito sa mga hindi natin pinaliwanag ng ayos. So, itong papaliwanag ko ng ayos, itong justice, gusto kong malaman nyo ito ng maliwanag. Kasi, ito'y bago kong explanation. Ng mga nagdaang taon, hindi ko naman ganito ang pag-explain kasi iba na yung explanation natin, mas, kumbaga, updated na. So, mas simple, Mas maganda ang paliwanag kapag mas simple.
So, commutative justice, kahit gano'n man kahirap yung terms, commutative justice. This aims at fulfilling the terms of contracts and other promises on both personal and social level. So what does it mean kapag sinabi natin commutative justice? Halimbawa, ito ay tinatawag nating exchanges of goods, individual to individual. Take down notes nyo na lang individual to individual, individual to individual ang commutative justice. So, the virtue that regulates those action which involves the rights between one individual and another individual. So, ano yung karapatan mo bilang individual? At anong karapatan ng isa bilang individual? So, bilang isa. Okay? Now, bigyan natin ng example na maganda. Ito, simple lang, Halimbawa, face-to-face class, And then, yung kaklase mo ay mayroong portable, Yung portable fan na tigto 200 pesos ba yun or what? Yung hinahawakan mo lang tapos, malakas yung hangin niya, Portable fan, Parang ganun. Ngayon, may ganun siya. Halimbawa, katabi mo sa school, face-to-face, ay mabanas. Tapos, meron pa siyang extrang isa. And then, sabi mo sa klase mo, di ba tigto 200 yun, Sabi mo sa klase mo, classmate, bilhin ko na yung isa mo na parang brand new. Okay. Nagkaroon pa talaga ng transaction, Na portable fan, so 200. Okay. So ngayon, bagong bilhin niya, halimbawa, 200 nga presyo ng bago eh. Okay. Tapos sinubuan lang niya ng 20. Halimbawa lang to Okay. Halimbawa, 220. And then, sabi niya, sige, magbebenta ko sa iyo, 220 kasi nung binili ko yan, may shipping na 50 pesos kasama yung isa. So, para fair, parang ganon, di ba? So, ngayon, nung nabenta mo yung portable fan, 220, hindi ibig sabihin may tubo ka doon, Okay, kumbaga sakto lang, tama lang. Kasi dahil nga ng yung shipping fee or something. At iba pa. Now, ngayon, nabenta mo doon sa klase mong katabi na binabanas, Ganun talaga, practical na ating example, Um, ganun ang example, Now, binili niya nga, 220 nga niya binili. 220, tama. Yan ang pagkakasabi ko, di ba? So, nung binili niya, ibig sabihin, nagkaroon kayo ng agreement na, sige, pumayag siya at pumayag ka na ganun yung presyo. Therefore, papasok yun sa commutative justice. Okay? Kasi nga, same yung inyong sabihin na nating agreement or nag-agree pala kayo dun sa parehas na kasunduan. Okay? Ibig sabihin, nagkaroon ng, agreement. Okay? Exchange of goods, something like that, or product. So, individual to individual kapag commutative justice. Yon. Yan ang sinasabi ko, Yung bago kong explanation about yan para simple natin maunawaan. So, it focus is on the obligation, relationship between two parties, Kung ano yung napag-usapan ninyo. So, yun lang. Sige, next. Eto na. Distributive justice naman. So, sa distributive justice, this ensures a basic equity in both the burden and the goods of society are distributed, and that ensures that every person enjoy a basically equal moral and legal standing apart from differences in wealth, privilege, talents, and achievement. So, ganito yan. Sa distributive justice, bigyan natin ng magandang paliwanag din. Ang pinag-uusapan dito yung fairness, Fairness. And let's say, kumbaga, government authorities to individuals. Okay, yung relation ng government authorities to individuals. Halimbawa, ano nga ba to? Let's say, panahon ng sakuna. Sa panahon ng sakuna,
Siyempre, trahedya, no? Sakuna. Halimbawa, yung nagkaroon ng bagyong malakas or nung COVID na lang, ano? COVID-19. So, kumbaga, yung gobyerno binigyan ng ayuda. Okay, tayo mga mamamayang Pilipino, no, mga citizens ng sapat na ayuda, no? Or kung di man sapat, basta ayuda. Okay? The thing is, government authorities to individual. And aside from that is, tandaan nyo to ha, yung mga example natin, yung mga public programs that provide social security or medical health care to all elderly and retired person. Halimbawa, ang iyong magulang ay senior na, di ba? May senior citizens card, ano? May discount na 20%, ano? So, kaya nga, halimbawa, ako personally, yung aking ina, senior citizens na, no? Okay? Dahil yung aking ama, yumao na, wala na, patay na. Bali, yung aking ina, pagka kami namimili, lagi akong kasama nun eh. Sa supermarket, laging may discount, ano? Parang ganun. So, in that way, dahil nga yan ay benefits mula sa gobyerno sa mga senior citizens, ano? So, something like that. Yung mga PW rin. Tapos kayo bilang student, okay, merong discount, ano, sa pamasahe sa jeep. 'Di ba? Pagka nasakay kayo, sabihin mo lang, estudyante ka. Ganun yun, 'di ba? Pero ang masama, yung mga student ko dati nag-graduate na, ay sabi student pa daw siya pero may trabaho na. Sabi pa rin student. Gusto lang maka-discount. Hindi, may nababasa akong ganun dati. Mga student ko dati ng mga gumraduate. Ano. Okay. Anyway, yun lang naman, ano, sa distributive justice. Okay? Yan ang sinasabi natin dyan. Ngayon, bago natin puntahan ito, mamaya tatanungin ko kayo ha, kaya dapat kayo attentive. Ito muna tayo, social justice. Um, sa social justice, tama, ano, hindi ko pa kayo natatanong dito. Okay. Social justice. This refers to the creation of the conditions in which the first two categories of justice can be realized and the common good identified and defended. Okay. So, dito sa social justice, ano ang ating binabanggit dito? Let's say mga racial equality, ano? Gender equality, yung mga discrimination ng mga LGBTQIA+, ang dami-daming uh, mga nadagdag, ano? Meron ng A+, LGBTQIA+, yung Q, queer, yung IA, hindi ko na alam yan, ano? Kung ano ba yan, tapos may plus pa. Okay, may mga ganyan. So, sa social justice yan, pwede nating ilagay, ano, na example. So, kumbaga, yan, related to that, social justice. Okay? So, ngayon, ano, tanungin ko nga kayo, di ko alam kung masasagot nyo to. Pero binigyan ko ba ng example? Parang hindi yata, no? Itong equality, equity. Pero, papaliwanag ko naman ito mamaya, no? Okay. So, distributive justice versus social justice. So, sa palagay nyo, ano ang social justice dito? Equality or equity? Sige nga, pakitype nga sa chat box natin kung ano ang social justice dito. Maalin yan? Equality or equity? Pakitype sa ating chat box kung may alam. Ano? Equality. How about the others? Equality. Equity. Equity. Equality. Equity. Equality. Parang hati-hati ah. Sige, sige. Ako na magsagot. Medyo hati pa lang sagot natin. Okay, sa bagay, hindi ko naman pa in-explain to equality, equity. Okay, so ganito. Ako na lang. So, kanina, marami kayong sagot distributive justice. Sabi nga natin, gobyerno to individual. Government authorities. Ano ba? Yung mga ayuda,
Okay? So, binibigyan ka. Something like that, ano? Base sa iyong pangangailangan. Siyempre, hindi ka naman bibigyan ng ayuda kung hindi ka naman nangangailangan, di ba? So, parang ganon. So, ayan. Nagka-idea na kayo. Tapos, social justice, sabi nga natin, related sa mga discrimination, ano? Okay, basta, pinag-usapan natin dyan, mga racial equality, dapat, ay, nasabi ko na pala, no? Okay, so, kumbaga ganito, pagka-distributive, ang tanong ko kanina is ano, social justice. Equality siya. Kasi nga, everyone gets the same regardless of need. Okay? Pantay yung binibigay sa kanila or yung trato sa kanila regardless sa kanilang pangangailangan kung ano man. Kung gaano sila nangangailangan or something. Parang ganun ang idea dyan ha. Okay, I hope na nagigess nyo. Ganun talaga ang paliwanag dyan ha, baka kayo malilito. Okay lang magkamali. Equity naman, each unit gets according to need. So dahil yun ang pangangailangan mo laang or based sa pangangailangan mo dapat ganito ano para maging ano kayo pantay. Okay? So ano siya? Equity. Ganun talaga ang paliwanag niya. Ulitin ko ano. Sa equality, everyone gets the same regardless of need. Okay, kaya nga yung mga trato minsan, ano yung mga discrimination, pagka tinatrato, so hindi maayos yung pagkakatrato sa mga iba yung kasarian, okay, parang mga ganun, iba yung political views, iba yung kulay ng balat, di ba? So, parang ganun ang idea. Everyone get the same regardless of need. Tapos, equity naman, based lang sa pangangailangan mo, yun ang pupunan, no? Katulad, halimbawa nga, kapag nasa lanta ka ng bagyo, okay, yung part na lang yon ano, yung part ng city lang noon, ano, okay, na nasa lanta ng bagyo, yun lang bibigyan ng ayuda. Alam nga naman bigyan ng ayuda yung mga hindi nasa lanta, no? So, that's the thing kapag equity, based sa pangailangan mo, kaya ka pinantay. Pero ito, the same, ano, regardless of need. The same yung, ano, parang treatment, ano, kaya mas nararanasan natin yung mga discrimination, okay, mga ganun. Alright? So, I hope na nagigets nyo. Ganun talaga ang paliwanag dyan. Ano? Minsan, I mean, nakakalito talaga siya sa una, pero ganun talaga. So, distributive, ulitin natin, ay equity. O parang yung word na distribution, ano? Dinistribute sang-ayon sa pangangailangan mo. Equity. Whereas ang social, based sa ating social society, ano, parang ganun. Okay, iba-iba kasi, di ba? Iba-iba yung views natin. Kaya, yun yung equality. Okay? So, ayun lang. Yan ay bago kong paliwanag para mas maganda, no? I hope na nagigets niyo yung point natin diyan. Next, okay na tayo dyan, ha? Okay lang kung kayo nagkamali yung iba. Okay. According to Catholic teaching, a society is one which these forms of justice are assured because they are required by human dignity. Okay, next. Ito na, ideological dimension na tayo. Ito yung last part ng lesson 1, ano? Ideology is a system of widely shared ideas, beliefs, okay, norms, and values among a group of people. It is often used to legitimize certain political events. Um, political, teka lang ha, iba kasi nababasa ko sa kabila. No? It is often used to legitimize certain political interests or to defend dominant power structures. Ideology connects human action with some generalized claims. Globalization is a social process of intensifying global interdependence, while globalism is an ideology that gives the concept of neoliberal values and meaning to globalization. So ano nga ba kapag sinabing ideological dimension? Ito ay tumutukoy sa sistema ng lipunan or sa lipunan, sistema, tumutukoy sa sistema or lipunan ng mga idea na naglalagay, okay,
para magpaliwanag tungkol sa daigdig at pagbabago nito, no? So halimbawa, kapitalismo, capitalism, or in terms of government na gumagana, no? Nagwo-work doon sa bansang 'yon. Sa atin, demokrasya, no? So, 'yon ang atin, sabihin na nating government style, okay? Democratic, no? Parang ganan, no? So, parang 'yon ang sinasabi sa ideological dimension. So, anyway, major ideological claims of advocates of globalism. Globalization is about the liberalization and global integration of market. So, pinag-iisa kasi ang idea, di ba, pagka sinabing globalization or pinalalawak. Ngayon, nakalagay sa number 1 is about the liberalization. Para bang pagpapalagay na parang nagkakaroon ng freedom, and global integration of market. Basahin ko nga muna. The problem with this claim is that liberalization and integration of market happen through political project of engineering free market by interference of centralized state power. And it is in contrast to the neoliberal ideal of limited role of government. Okay. Um, Dito kasi sa number 1, paano ba natin niya ma-explain? May nakalagay kasi dito na, pre-market, yan, ito, narito nga. A political project of engineering pre-market by interference of centralized state power. Ibig sabihin, pagka pre-market, related to, yun nga, sabi nga natin, mga imposes of tax, ibig sabihin, maaring hindi na ganoong kalaki yung tax na ini-impose, mga tariffs, kung ating masabi, mga ganyan related to that. So, globalization is about the liberalization and global integration of markets, nagiging malaya, in terms of market. So, ganyan sa number 1. Okay, next. Globalization is inevitable and irreversible. Globalists believe that the spread of market forces driven by technological innovation is inevitable in globalization. Tunay naman yun, So, hindi natin maiwawala, Kumbaga talagang, tawag dito, yung globalization is unavoidable. Okay? Talagang paglipas ng panahon, ay lalawak, yung mga ekonomiya, kakalat yung mga different corporation around the world, etc. Something like that. Neoliberal use this claim to convince people to adopt the natural discipline of the market if they want to prosper, which implies the elimination of government controls over the market. So parang ang dapat maging malaya, Okay, in terms of market, yung mga taxes, na ini-impose. Something like that dito sa nakalagay sa ibaba, Number 3, di ko masyado may paliwanag ng ayos, kung mapapansin nyo itong major ideological claims of advocates. Nobody is in charge of globalization. This claims to depoliticize the public debate on globalization and neutralizing anti-globalist movement. Ganito kasi yan. Dati kasi may mga usap-usapan yung mga globalista. Ibig sabihin, in the near future or future, yung mga globalista, sila yung magpapatakbo ng iba-ibang bansa. Ibig sabihin sa ganito is think about yung mga makakapangyarihang bansa. Sila yung mas may control sa mas maliit sa kanila or mas, sabihin na natin, mas nakaka-impluwensya sila. Okay? Sa mga maliliit na bansa, di ba? Mas may control sila. Parang ganon. Okay? So, kumpara dun sa same level lang na maliliit na bansa, Or hindi ganong kapangyarihan. Ngayon, nakalagay dito, nobody is in charge of globalization, Okay, meron term na tinatawag, di ko lang ma-recall exactly, Um,
Conspiracy theory. Ayun, bigla akong na-recall. Conspiracy theory. Para bang related yun sa haka-haka or kakaibang paniniwala, ano, na pinaniniwalaan. Ito yung ano, alimbawa kung ipapasok ko sa number 3 yung conspiracy theory, nobody is in charge of globalization. Yun nga, meron mga nagko-control sa ano, sa bansa, ano, sa buong mundo. Meron daw nakatago na ganon. Okay, kaya biglang bagsak ang ekonomiya dun sa kabila or what. Parang ganon kasi kontrolado na lahat yon, mga ganon. So, pero sinasabi na nobody naman. Nobody is in charge of globalization. Kumbaga tayo lahat ng iba't ibang bansa kabilang dyan. Okay? Bagaman sabihin natin may dominant ano, na bansa, pero nobody pa rin daw. Yun ang sabi. Pero ang sinasabi ko lang kanina is conspiracy theory na merong globalista na in the near future or future kukontrolin ng mga bawat bansa, ano? Okay, parang ganon. Para sa sarili nilang kapakanan. Okay? Sa, ayun lang, parang meron ako na, di pala, parang, kundi nabasa ako mga ganon. Okay? Kaya, ewan, kita nyo, sa mga part ng pag-aaway ng Russia at Ukraine, yung Russia, alam naman natin, mas makapangyarihan kumpara sa Ukraine, ano? Yan, yung mga ganyan. Anyway, di ko alam kung nasabi ko to sa inyo, yung bang ang dating is, halimbawa, kaya naman gustong sakupin ng Russia yung Ukraine na ipagyerahan, isa sa na-research natin is because ano, yung Ukraine, kilala when it comes sa oil production. Tsaka basta yung mga gasoline, ano, fuel. Something like that, ano. So ngayon, dahil mayaman sila sa ganun, parang gustong angkinin ng Russia, no? Para lalo silang lumakas in terms of ekonomiya, o bagaman yung kanilang mga military operation or weapon, ano, alis sa Ukraine, syempre mas mahina kumpara sa Russia. Kaya, yun. Anyway, yun ang pinakadahilan. Isa sa dahilan pala, hindi naman pinakadahilan ng Russia. Yun ang nabasa ko eh. Sa akin, ano, yung Russia, pagka ganun. Anyway, globalization benefits everyone. Globalists talk about the benefits of market liberalization, such as rising global living standards, economic efficiency, individual freedom, and technological progress. But the reality is that the opportunities of globalization are spread unequally, and power and wealth are concentrated among a specific group of people, region, and corporation. So, yun ang sabi, na tayo daw lahat ay nagbe-benefit sa globalization. Ay, ito, next. Globalization furthered the spread of democracy in the world. For the globalists, democracy and free markets are synonymous. Okay? Democracy and free markets are synonymous. So anyway, yun lang ang discussion natin sa sa lesson 1. Okay?